pero may perpektong Diyos na nagtuturo sa amin. Salamat Panginoon sa mga kahinaan namin dahil merong Diyos na nagpapalakas. Salamat sa mga pagluha namin, merong Diyos na nagpapasaya. Salamat Lord, kinakapos kami, pero merong Diyos na nagpo-provide. Salamat o Diyos na minsan kami po ay nawawala ng gana, pero merong Diyos at banal na Espiritu na nangungusap sa amin para bumalik muli yung kagalakan na minsan or madalas pilit kaming pinapabagsak ng aming sarili at ng kalaban. Thank you Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng laban dito sa mundo. Salamat po ng maraming to you all, the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ang ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito, sino gusto rito ang awayan, war? Di ba napakahirap ng may away no? Nabanggit ko na to kanina habang di pa tayo nag-uumpisa. So talagang pangit pag merong awayan. Totoo yan, napakapangit, no? Walang katahimikan at talaga namang nakakapangit. Nakakapangit talaga pag merong awayan no? So, gusto ko pong basahin muli sa Tagalog itong pagkaing spiritual natin kasi napakaganda nito no? Nasabi ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto na kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban. Okay, laban, awayan to ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Okay? Sa verse 4, ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos. Yung mga sandata ba natin, mga kapatid, baka meron pa kayong mga 45 dyan, mga 38 o jungle bolo o may mga pana pa kayo dyan sa bahay nyo. Hindi po yun yung ating pag-aaralan, ano? So, ang sandata na sinasabi ni Apostol Paul, yung kapangyarihan na nagmumula sa Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta. Kuta ng ano? Kuta ng mga demonyo sa ating isipan at sa ating mga buhay. At sabi pa rito, at hindi sandatang makasanlibutan. Alam niyo naman yung sandata ng makasanlibutan. Naalala ko kung kami ay nagrarayot sa Riles, may mga pana kami, mga pako kami pinipit-pit niyan Talagang yan ang tubo, mga monotog na hinahagis, sumasabog, yan ang mga sandata ng mga makasanlibutan. Siyempre sa mga gerang malalaki, mga missile, mga drone na ngayon no? So yan. At sabi rito, sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. No? Ganun po si Apostol Paul. Winawasak niya yung mga maling katwiran, no? Ng mga sumasalungat siyempre sa salita ng Panginoon. At siyempre may banayad na pangangatwiran yon at pagsasalita. So verse 5, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan, all, upang tumalima kay Kristo. Ibig sabihin, sa Panginoon dapat. Mag-focus sa Panginoon. Amen. Doon tumalima. Okay? Medyo malalim lang po. Welcome, Nanay Heidi. Verse 6, at kung lubusan na kayong tumatalima, nahanda akong parusahan ang lahat ng sumusuway. Amen. So bakit natin dapat pag-aralan ito? Na kailangan na sa buhay natin, kailangan lagi nating inaayos yung ating mga sandata. Okay, dapat na talaga nakakalibrate yan Okay? Dapat talaga yung ating mga sandatang espiritual laging naka-refresh yan, no? Lagi talagang sabi nga ni Ate Ninya kanina, sinaktan na siya, no? Sinaktan na siya pero talagang nandoon na nakakalibrate yung kanyang spiritual na panlaban na hindi na dapat gumaganti. Siguro kung wala sa Panginoon si Ate Ninya, baka binalibag niya yung nanakit sa kanya no? Siguro ganun din tayo, no? Lalaban tayo ayaw natin magpapapi, tama ba? No? Kaya sa gabing ito, nais ng Panginoon na makalibrate yung mga pananggalang natin, no? At syempre ito yung salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid na everyday nagde-devotion. Why? Kasi pansinin natin nung wala tayo sa Panginoon. Pansinin natin Grabe yung pandaraya sa atin.
no? Nung nagbasa tayo, nalaman natin na grabe talaga yung pandaraya ng kalaban, no? At syempre, nagpadaya naman tayo noon. Pero ngayon, no, ay purihin ng Panginoon. Bagamat sinusundot-sundot tayo ng kalaban, tayo ay pinapabagsak ng kalaban, pero alam na natin yung katotohanan at hindi na tayo matitinag sa kanyang mga pandaraya. Kasi why? Nagbabasa na tayo. So, ang objective ng mensaheng ito ay para tulungan tayong mga sundalo ng Panginoon na mapamiliarize at ma-master natin, no, yung mga gamit na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa labanan natin araw-araw. Tulad ng pagising pa lang sa umaga, alam na natin kung anong dapat gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin. Unahan natin ang panalangin. Pangalawa, pagbabasa, no? Pangatlo, syempre, iyan natin sa ating mga sarili. I-apply natin sa ating mga sarili, no? So, yun po ang dapat. At saka, ang layunin po ng mensaheng ito ay tayo po ay mamobilize, no? Na tayo ay mga army ng Panginoon at ito pong ating pagiging sundalo ng Diyos is talagang laging may battle. Okay? Hindi bote battle, labanan. So, upang pakilusin ng hukbo para sa labanan. Tayo po yun. Tayo po yun, no? Kaya nga pansinin nyo, kapag ina-atake, bakit ganito? Pastor, bakit ganito? Nasasabi natin ito, no? Minsan madalas. Bakit kung kailan ako naging Kristiyano, doon pa dumami yung aking mga labanan? Praise God kung ganun. Praise God. Purihin ng Diyos kung ganung may labanan at kung ganung tayo ay inaatake. Kaya ulitin ko muli sa inyo mga kapatid, mapalad tayo kapag inaatake tayo ng kalaban. Ibig sabihin, yon ang palatandaan na wala na po tayo kay Satanas. Excuse me po. Ganun lang kasimple mga kapatid. Pero kapag hindi ka inaatake, magtanong ka sa iyong sarili. Baka hindi ka sa Panginoon. Baka bumalik ka na uli kay Satanas. Amen? Ganun lang kasimple. Now, sa introduction po ng mensaheng ito, kapag talagang sa bawat nasyon, tulad ng nakaraan, Israel, Palestine, naglabanan, ito po yung tinatawag na active and the reservist army for retraining and mobilization. Mas kapag lumalaki ang awayan, marami silang lalong tinetraining. Okay? Literal po itong aking sinasabi. So, there is no time to waste. Walang dapat aksayahin. Every moment is important and protection of people. Kaya dapat mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, no? Talagang nagte-training tayo sa salita ng Panginoon. Hindi para makipagdebate, kundi para tayo na bilang mga anak ng Diyos, makita sa atin na alam mo ang tatag mo. May magsasabi sa iyo niyan, no? Pero hindi. Kaya lang naman sabihin natin, kaya lang naman po ako nagiging matatag. Kasi po dahil yun ay sa Panginoon. Kung ako lang po, matagal na po akong bumagsak. Ganon dapat. Matagal na po akong gumibap sa buhay. Baka nga hindi nyo na ako nakilala no? Pero dahil sa habag at katatagan ng Panginoon, dahil ako po ay nagbabasa na ng salita ng Diyos, alam ko na yung mga pandaraya ng kalaban, alam ko na yung labanan araw-araw, lagi kong pinapakalibrate sa Panginoon, no? Yung aking buhay, kaya kapag may taktika ang kalaban na may deception na mangyayari, alam ko na po na ito'y hindi sa Panginoon, ito'y sa kalaban. Okay? So, sabi rito, whether people like it or not, no? Kahit gustuhin man natin, no? O hindi. Kapag meron pong labanan, no? Marami pong naaapektuhan. Totoo naman po 'yan. So, sa physical world, there always war and rumors of war. Tama ba? And we were ready, we were forewarned in the Bible, these are going to happen. So, ito po yung question. The question is, are we ready when it comes to our borders? Halimbawa, sa border mo, no? Sa pamilya mo, may dumating na labanan na matindi. Ano kaya yung pwede mong ipanangga, no?
Ano, kukuha ka ng takip ng kaldero? Hindi. Para isalag doon sa ano? Hindi. Alam mo na kung ano yung dapat na panangga dyan. Amen? At alam mo na kung ano yung mga dapat na magiging o i-apply mo kapag may umaatake sa'yo na pumasok sa border ng iyong buhay, ng pamilya mo. Alam mo na dapat yan. Lalo't kung matagal ka ng Kristiyano. Okay? So, you know the answer. Sabi dito, obviously, no one among us here are ready in case war arise. Saan tayo pupunta? Where will we go? Who are we with? What will happen? Anong gagawin natin? Okay? Sabi ng 1 Thessalonians 5:3. 1 Thessalonians 5:3. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. As labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Okay? So, may buntis tayong kasama rito. Siyempre, alam natin yan. Si Sister Beverly, ano? So, gusto ko pong basahin sa Tagalog ito. Maganda ito eh. 1 Thessalonians, ayan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. No? Ganito yung labanan, mga kapatid, na nangyayari. Sabi rito sa Tagalog, kapag sinasabi ng mga tao, tayo, no? Tiwasay at panatag ang lahat, ay ang sarap naman ng buhay. Hindi ko nararanasan yung mga naranasan kong problema na ngayon. Payapa ngayon eh, okay ngayon. The best ngayon, no? Napakagaang, no? Ang sabi ng Bible, biglang darating ang kapahamakan. Parang ako nung nakaraan, nagmumotor eh, no? Nagmumotor. Payapa eh, ayos eh. Biglang umislide yung motor ko eh. Sabi rito, hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Mga kababaihan po rito, no? Minsan sinasabi ng mga midwife or doktor na ito ganitong petsa ka manganganak, ganitong oras, tama ba? Kung di ako nagkakamali, ganitong oras ka manganganak, o minsan parang hindi naman natutupad eh. Di ba? Minsan palalakarin ka pa kung si Macy pinapalakad pa sa labas eh para lang manganak, no? So may ganun, ang Diyos lang talaga ang nakakaalam, no? So sa buhay natin parang ganyan, no? Parang ganyan nangyayari. So in spiritual world, mga kapatid, there has been a war raging a long time ago. But many are not even aware of it. Dati pa may labanan na, dati pa hanggang ngayon. Kaya lang ang problema, mga kapatid, yung iba hindi handa. Hindi handa. Bakit hindi handa? Baka binabaliwala ang salita ng Diyos. Okay? Bagamat nakakarinig, nakakapagbasa, pero ay, hindi mangyayari sa akin to. Anak na ako ng Diyos. Watch out, kapatid. Kahit gaano pa tayo katagal na Kristiyano, minsan talaga dumarating ang biglaang mga labanan na matitindi na hindi natin inaasahan, tulad ng sinasabi sa Bible sa 1 Thessalonians 5:3 na babaeng mga anak. Biglang dumarating ang sakit, no? So that is the reason this spiritual war is taking huge casualties. Ibig sabihin, mga kapatid, malaking kasawian ang nangyayari. Lalo kapag hindi handa ang isang Kristiyano. So, ano nangyayari? Nangyayari, mga kapatid? People perishing kapag hindi handa. People perishing in hell without experiencing the salvation of Jesus Christ. Yung, alam mo, tayo mga Kristiyano, naghahayag, nag-share tayo ng Word of God, no? Pero yung iba, wala lang, hindi pinapansin, deadma lang, yung salita ng Diyos. Minsan, ini-ignore sabihin yan. Sa ibang mo na lang ikwento yung salita ng Diyos mo na yan, no? So, mga kapatid, the army that Jesus Christ built, sa Matthew 6:18, sabi rito, are ignorant, complacent, and doing very little to rescue people from the clutches of the devil. Amen? So, ano sabi ng Matthew 16:18?
Ayan, babasahin ko po. Matthew 16:18 para malinaw. Sabi po rito sa Matthew 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Napakinggan na natin to, no, sa mga ibang preaching. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang isang iglesia at hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sino yung batong sinasabi? Ito ang Panginoong Diyos. Amen. Ito ang Panginoong Diyos. Amen. Tayo yung iglesia. Now, saan ba talaga tayo nakatindig? Kapag may mga may pagsubok man o maliit, malaki, dapat alam na natin kung saan tayo nakasandal. Amen? Dapat alam na natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran at makapangyarihan po sa lahat. Amen? Hindi yung kung kailan tinitira tayo ng kalaban ng pagsubok, ng kung ano-ano man, sabay-sabay, no? Sabay-sabay na mga biglang lugmok, ayoko na maglingkod. Ayoko na. Wala rin pala eh. Wala rin pala. Kala ko okay na maging born again. Wala rin pala. No. Lahat tayo, walang exempted dyan. Ang tinitingnan ng Panginoon Diyos, mga kapatid, kung talaga bang magpapatuloy tayo kahit sa gitna ng ating pong mga nararanasang pighati. Amen? So, sabi rito sa background, yes, we have long been. Mabubuhay tayo. Sabi na natin 100, 120, no? Sagad na, no? And will always be in the state of spiritual war until the return of Jesus Christ. At nabubuhay po tayo, may laban ng spiritual. Tandaan po natin yan. Kaya sinasabi, ano ba to? Sabi ng kapitbahay ko, kaninang kagabi. Sabi niya, ano ba naman kuya? Hindi na. Buti pa tong aso. Sabi niya gano'n sa aso eh. Naglalaba kami ni Mrs. kagabi. Buti pa tong aso. Walang ka-problema. Kakain na lang, kakahol. No? Isip-isip ko naman. Sa akin lang, ate, gusto mo ba maging aso? So medyo napangiti ako doon. Pero hindi ko sinabi yun. Syempre. So, hindi ko lang masabi sa kanya, ate, mapalad tayo. Kasi, special tayo sa Panginoon eh. Bagamat nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, pero tapat ang Diyos eh. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Same kami. Kasama dito sa compound ng upahan. So, sige lang, patuloy lang. No? Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, ate, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. No? Na lagi niya tayong tutulungan. Amen? So, sa pagpapatuloy mga kapatid, sa scripture na to, sinasabi sa atin, no, plainly, that there is a war raging. May labanan. So, it is not a war of just a group of people. Hindi ito labanan ng grupo-grupo. No? Hindi po yan. So, it is a war of every one of us. Lahat po tayo may kanya-kanyang labanan, hindi lang labahan, hindi lang linisan ng bahay, hindi lang trabaho. Maraming labanan na nangyayari, mga mahal kong kapatid. Tandaan po natin yan. Kaya nga, kailangan i-calibrate uli natin yung weapon natin eh. No? So, bigay ng Lord yun. So, whether they know it or not, whether they like it or not, mga kapatid, hindi natin matatakasan yan. Never not. Pwede tayong dumaing, pero hindi tayo po pwedeng mag-quit. Dahil lalo't alam natin na meron na tayong ugnayan at tunay na relasyon sa Panginoon. So anong kailangan? Kailangan i-calibrate. Balik uli. Balik lagi sa nagpapalakas. At yun ang Panginoong Diyos. So, sabihin mo sa iyong katabi. Sabihin mo dyan sa mga ka-zoommate mo, sa mga kamaritisan mo, no? Na you are at war, kapatid. You are at war. So, make up your mind, enlist in the army of Jesus Christ. No? So, yun po. Dapat magpalista na tayo sa hukbo ni Jesus Christ. And lahat tayo nakalista naman na eh. No? Yung pangalan natin sa aklat ng buhay. So, we cannot afford to allow our loved ones, relatives, and friends to be dragged by Satan to hell without putting up a fight. No? Hindi dapat tayo
papayag na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kamag-anak natin, yung mga friends natin ay kinakaladkad na mga cohorts ni Satan papunta sa impyerno. So, we must act to stop it. Why? We cannot be silent now that we know. Hindi dapat tayo nananahimik. Okay? Bakit na naman natin pinag-aaralan to? Hindi na kasi tayo nakakapag-share. Baka tayo-tayo na lang. So the best we could do, mga kapatid, is to fight. Hindi lang sarili natin. Ipaglaban din natin yung iba. Now, how to have a calibrated attitude for warfare? Paano makakalibrate uli yung ating mga kasangkapan o yung kagamitan natin, spiritual? Sa acronym po ng WAR, dito po sa W, dapat po ganito. Amen? Sa unang point, winning attitude. Okay? Kamusta ba yung mga attitude natin, mga kapatid? Kamusta yung attitude natin pagdating sa loob ng bahay, ng pamilya? Kamusta yung attitude natin pagdating sa loob ng kumpanya? Kamusta yung attitude natin pagdating sa ibang mga tao? Kamusta yung attitude natin pagdating sa ibang lugar na ating napupuntahan? Okay? O dito lang tayo, okay ang attitude. Pero pagkatapos nito, iba na naman. So, hindi po dapat ganun, ano? So, winning attitude. Sabi po ng 2 Corinthians 30 sa ating scripture, no? For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. So, dapat po, win the spiritual war. Laging ipapanalo. Okay? So, there are two areas of warfare spoken of here. Meron pong dalawa na spiritual warfare na ating pong pag-uusapan. At ano po ito? Kung alam niyo po mga kapatid, okay? Sabihin ko na po, yung number 1 na spiritual war, ito po yung physical war. Yan. Physical war. Physical. Ito, literal, physical. Okay? Ano pa? Yung pangalawa, spiritual war. Okay? So, the first battle we have to deal is the spiritual battle against Satan and his demonic influences. Huwag ka nang magbasa ng Bible. Sulat lang ng tao yan eh. Gawa lang ng pandaraya agad, no? Kung manok ang nagsulat, maiintindihan ba nating mga tao? Yan. Bagamat pilosopo ang sagot, no? Pero isip-isipin natin. Kung hayop ang nagsulat ng Bible, maintindihan kaya natin? Malamang hindi. Kaya nga tao ang ginamit ng Panginoon eh. No? Para maunawaan natin. Amen? So, sabi rito, so we should be harsh on the evil influences of sin. Dapat daw maging harsh tayo, no, sa mga alam natin kasalanan na yan eh. Tapos na tayo diyan eh. O, wag na nating iabot-abot pa, no? Sa kalaban, no? Yung mga pain niya, yung ating buhay. So sabi rito, so we should be harsh on the evil influencer of sin. Gumagamit si Satan ng mga ibang tao para maimpluwensyahan tayo ng mga makamundo at mga maling gawa na humahantong sa pagkakasala. So, anong dapat gawin? Sabi rito, but be gentle on the person who sinned. Gentle? Magiging gentle pa ako sa mga taong gumagawa ng kasalanan na yan? So, ito po yung sabi. Demons are disembodied spirit influencing the physical senses of man. So, bilang patotoo mga kapatid, alam niyo naman na ako po yung nagtatrabaho sa Pasig. At talagang yung mga, kapag nag-uusap-usap sila, ay alam ko na makamundo. Hindi ako tumatawa. Pero nararamdaman nila na against ako doon sa kanilang mga pinag-uusapan. Kahit naririnig ko silang nagmumura ng PI, ng ULOL, no? Talagang matitindi. At minsan nag-usap pa sila ng isang araw na pwede tayong mag-inom dito, gin, ganito. Sa loob ng doon sa pinagtatrabaho namin, nagpaplano sila. Pero sabi nung babae, ni Ate Mariel, sabi niya,
kay Joseph, yung nagturo sa akin, baka isumbong tayo ni bro, sabi niya. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ako umaagree, no? Hindi ako galit sa mga makasalanan. Sabi ng Bible, ang Diyos hindi galit sa mga makasalanan, pero ayaw niya sa mga ginagawang kasalanan. So, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, we never agree sa mga sin na ginagawa ng iba because hindi na tayo tiga rito. Taga-kingdom na tayo ng Panginoon. And dapat makita sa atin yun. Yung nagliliwanag, Kristiyano pala to, no? So dapat ganun mga kapatid, no? Sa Diyos ang kapurihan. So we should be harsh on the evil influencer of sin, but gentle on the person who sinned. So they use the unregenerate minds. Yan. Grabe, ano? Sa English, they use the unregenerate minds and emotions. So demons are in the form of negative thoughts as in pride. Yan. Alam naman natin si Satan, no? Talagang negative ang kanyang mga sinasaksak sa ating isipan. Ano pa? Mga takot, mga envy, mga greed, hate, etc. Kapag gano'n ang pumapasok sa ating isipan, mga kapatid, no? Kailangan mawin ang natin ng attitude natin sa tulong ng salita ng Panginoon. No? Kapag may ganyang kaisipan, hindi yan siyempre sa Panginoon. So knowing that Jesus has won the victory on the cross, we should have the attitude of a victor over this evil spirit. Araw-araw dapat nawiwin natin yan. Tapos dumating kanina yung kasamahan namin na late. Sabi niya, kuya, may sakit po yung anak ko eh. Sige ako ipagpe-pray natin. Kasi kambal yung anak niya. Ay, salamat kuya. Salamat po. Kamagalala, pagagalingin na yan ng Panginoon, yung lagnat ng anak mo. 39, nag-aalala siya, kita ko sa mukha eh. No? So, to God be the glory, bilang mga anak ng Diyos, kahit saan man tayo dalhin ng Panginoon, mga kapatid, ano? Sa Diyos ang kapurihan, talagang dapat magliwanag tayo. Sa tulong po yan ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. So, ano naman yung po yung spiritual war, no? Na yung mga nakakasalamuhan natin, iba't ibang klaseng espiritu yan. No, hindi tao ang kalaban natin. Ano, tandaan po natin. So, ano naman yung win the physical war? So, the physical war pertain to people who have been deceived. Ayan. Sino daw? Itong mga tao na ito na nadaya, captivated, and victimized by Satan. Ito yung physical war, no? Na kung kumilos, kung manalita, ay wala nang harabas, kung mangutya, na dati ganun din tayo, no? Pero sa habag ng Panginoon, tayo unti-unting binago. So, ang sabi rito, they deserve to be rescued. Deserve nila ding i-rescue. Dahil tayo mismo may ginamit na tao na kaluluwa para tayo ay i-rescue. Amen? Hindi natin sila po pwedeng i-judge. But kailangan ma-introduce natin sa kanila, sabi nga ni Bishop Art kanina, na nagpapasalamat siya, iba-iba yung mga technique kung paano maipapasok, no, ang salita ng Panginoon sa buhay ng bawat nakakasalamuhan natin, no? So they deserve to be rescued. So we should afford them with compassion and grace. Amen? So we need to touch their heart. Hindi yung hawakan mo literal yung puso nila, no? Hindi ganoon, no? Ay, sabi ni pastor, hawakan yung puso nila. Nasa loob yan, paano mo hawakan? Okay? Ibig sabihin, to touch their heart, the word of God. Salita ng Diyos ang makakapag-touch sa kanila. Na kung paano ka binago, kung paano tayo binago unti-unti, makikita nila sa pamamagitan ng mga testimony ng bawat isa sa atin. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin, yun po mga mahal kong kapatid, to touch their heart. Ay, grabe ka pala noon, ano? Pero amazing yung Diyos mo. Grabe, kung paano mapapawaw sila sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin. Amen? So, we need to touch their heart to their
for them to open their ears para mabuksan yung kanyang spiritual ears, no? To hear the gospel message and believe. Nakakaisa na po ako doon sa aming to God be the glory. Sa aming suka. So marami-rami pa 'yon. So we need to extend mercy and grace so they can open up their heart of the lordship of Jesus Christ. Amen? So be friendly, kapatid. Ay, kung makipag-friend sa kanila, mga makasalanan sila eh. Ay, bakit tayo? Di ba tayo makasalanan? So hindi dapat ganoon ang ating mga kaisipan. Be friendly and be able to communicate the gospel. Communicate the gospel. Hindi yung pwedeng makisama pero wag makisama. Narinig na natin yan, di ba? Sa ibang mga preacher, no? Pwedeng makisama pero wag makisama. No? Makikisama tayo pero hindi tayo po pwedeng sumunod sa kanilang mga ginagawang mali. Okay? Makita sa atin dapat yung tunay na pagbabago. Implication, be gentle with victims. Be gentle with victims. Biktima rin naman tayo eh. Ang tinutukoy dito, people. Lahat ng tao. But be harsh with the enemy. Sino yung enemy? Si Satan and cohorts. Yan po, mga kapatid, ano? Diyan tayo maging harsh sa likod ng mga nagpapakilos sa mga taong yan. Number 2, advanced mode. Kanina, W, no? Winning attitude. Yung mga attitude natin. Okay? Ngayon naman, advanced mode. Kamusta yung advanced mode ng bawat isa? 2 Corinthians 10:4-5, no? For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Verse 5, casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Against the knowledge of God. Hindi knowledge natin. Knowledge ng Panginoon. No? So, remember kapatid, if you do not attack, okay, ulitin ko, if you do not attack, you are going to be attacked by complacency, fear, and intimidation. Okay. Kapag hindi daw tayo inaatake, mga kapatid, ibig sabihin, merong atake ng kasiyahan, complacency. Yung parang tawag dito complacency o complacency na tinatawag. Hayahay. Ayan. Hayahay. So do not be in the defensive mode. You wear the armor of God daily, not to defense only, but to make offensive moves. Okay? Alam naman natin yung baluti, no? Yung ating mga sinusot na breastplate, no? Helmet of salvation. Okay? So, no, sa Ephesians chapter 6, so the Lord commanded us to go attack or advance. Attack natin. Okay? Paano ba umatak? Attack natin na alam natin na yung sinasabi niya, no, ay mali na. So, sawatain mo na agad 'yon. Kasi mapupunta 'yon na parang kapag tango ka lang ng tango sa sinasabi niya, mali na nga. No? Pero syempre, don't be harsh, sabi. Be gentle. Ay kapatid, pasensya na kasi alam ko, nabasa ko sa Bible na mali yung ganyan. No? Kasi itong katawan, inom tayo, may mga ganyan, no? Inom tayo, no? May mga ganyang mga mag-aaya. No? Ay, sorry. Kuya, alis ka na ba? Pero ngayon na nasa Panginoon na ako, huwag tayo mahihiya. Andiyan na ba sila? Natin, no? Hindi natin dapat ikahiya. Yung lumpia, no? nagluluto ako saglit, paglalahad na kung paano tayo binago ng Panginoon. Dati kasi mas matindi pa ako kung alam mo lang na talagang diyan ako natutulog, no? Sa inuman. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ay talagang nabago na ako unti-unti. Ayun na sila. No? So, kailangan makita nila yun. So, go attack or advance. So, not to stand still and wait. No? Matthew 28:19. No? Alam natin yan. So, our weapon are mighty in God. The enemy is helpless. Before you advance or attack, make sure
to pull down every strongholds of principalities in the minds of people. Ano itong mga nasa mind ng people na ito, mga kapatid? Napakarami. Sabi dito, religious deception. Yung mga relihiyoso, no? Na tayo, dati naman tayong ganyan religious tayo. Pag may nadadaan sa simbahan, sign of the cross, no? No? Talagang humahalik pa ako sa paa ng Nazareno, mga ganyan. Masiselan po yung mga yan. Okay? Masiselan. Now, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Paano na natin sila may lalapit sa Panginoon? Na hindi sila nahahars ng mga bagay na, uy, angit yung relihiyon nyo, no? Pag ganyan na naging bibig natin, paglalabas natin, lalayo lalo yan, no? Ay, ganyan pala mga born again, mapanghusga. Ayan. So, ingat po tayo. Pero siyempre, kailangan muna natin silang ipag-pray, no? Ano pa? Ito po yung false belief, no? Yung mga maling paniniwala. Personal belief, yung naniniwala sa sobrang galing niya sa sarili, no? Na nagyayabang, or principles in life, yung mga prinsipyo ng ganito yung buhay ko, yung prinsipyo ko sa buhay ganito, no? May mga ganyang tao na makakausap. So, yan po mga tao na yan, sabi rito, bind them and throw them away into the pit of destruction. Cast down arguments, ayan. Cast down arguments, huwag tayo makikipag-argumento. Okay, no? And every idea that contradicts the knowledge of God through His Word. Pwede naman po tayong maghayag, no? Nang talagang naaayon sa maayos na pananalita. At yung in a good way na bigay ng wisdom ng Panginoon. Yun po dapat ang pag-aralan natin, mga kapatid. Yun dapat ang ating ipag-pray sa Panginoon sa mga ganitong klaseng tao. Sabi rito, the Word of God is your sword, which is alive and powerful and sharper than any two-edged sword, no? Piercing through every form of barriers, no? So Hebrews 4:12 po 'yan. Na alam naman natin na ang sandata ng Panginoon, no, ay magkabilang talim, talagang matindi 'yan. Talagang tumatagos 'yan, mga kapatid, no? Ayun nga lang na yung iba kapag medyo bago-baguhan pa napagsabihan mo na Brad, bawal lang tato, nasa Bible yan, no? Syempre yan nga yung hinahanap ng Panginoon. So paano mo iano yan, no? So ang nangyayari kasi nagiging mali yung daming tato, totoo yan. Ayaw naman ng Panginoon talaga yan kasi lumabas nga tayong sanggol, walang kaano-ano malinis yung balat natin no? Pero syempre, nandyan Hindi nila alam, bulag sila So, paano natin ngayon yan i-apply sa kanila sa maayos na pananalita? No? Paano natin sila ilalapit ng talagang may maayos na way na talagang tayo po makikitaan, ay, hindi sila nang-judge. No? Kaya pansinin nyo yung mga ginagamit ng Panginoon ngayon. No? Lalo sa Amerika, grabe yung mga tato, pero grabing magpuri sa Panginoon. So, hindi naman tattoo yung babalik sa Diyos yung kaluluwa. So, hindi tayo po pwedeng maghusga. Ay, bawal ang bakla dito sa aming church. Bawal ang tomboy dito sa aming church. No? Hindi ganoon. Sila nga yung hinahanap Sila nga yung gustong ilapit Tayo rin naman ganoon No? So, kailangan po mga kapatid, maging maayos lang. Kasi ang nangyayari, kapag matagal na tayong Kristiyano, marami na tayong alam sa salita ng Panginoon, parang nagiging judgmental na tayo No? Hindi dapat ganoon, no? So, yung pagiging advanced mode in the goodness of God. Hindi yung to judge them. Ay, palamura yan. Ayokong hayagan yan. Sama ng ugali niyan, no? Ganoon din naman tayo dati. 'Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ang dapat una ipanalangin sila Kasi sila yung talaga yung target ng Panginoon, no? Nakatulad din natin noon. So, be skillful in handling objection. Put every argument to rest. Put every argument to rest. Okay?
So don't be too confident for resistance and objection. You need to be very skillful to settle issues in order to release people from deception and captivity by the enemy. Yan ang sinasabi dito, no? Dapat daw po, in order to release people from deception, kailangan po maunti-unti nilang malaman na sila po ay nadadaya ng kalaban. Sa paanong paraan? Our testimony. Ulitin ko po. Alam mo ba, Brad? Alam mo, sis? Mas matindi pa ako dyan sa sinasabi mo na yan. Pero ito yung pagpasok. Ito yung break the ice na sinasabi. Pero alam mo, nung nakakilala ako sa Panginoon, dito ko naranasan at sa Kanya ko lang naranasan yung tunay na pagmamahal na hindi ko naranasan sa jowa ko. May jowa dyan ah. Okay. So, paano? Magtatanong yan eh. Doon mo na ngayon ipapasok yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? So, dapat po mga kapatid, may mga ganong strategy po tayo. No? So, we need to help people have the faith to believe. Ayan. Faith to believe the gospel of redemption, renewal, and restoration. Kailangan po kasi nila mga kapatid, ma-renew muli, ma-restore uli ang kanilang buhay, ang kanilang kaluluwa. Amen? So once they made up their mind and believe, na, na-catch up nyo na sa tulong ng Banal na Espiritu yung kanilang mind. No? Ito na ngayon. Then, they will be delivered, set free from Satan's control. Sama nga ako sa iyo, sis. Sama ako sa iyo, bro. Dalo nga ako sa gawain. Yung sinasabi mo na yan. No? Pero syempre, unahan nyo na agad. Advance mode eh. Bro, sis, pagpasok mo sa panambahan, marami kang makikita. Pero tandaan mo, hindi tayo pumunta rito para sa mga tao. Kundi magsisimba tayo para sa maramdaman natin yung presensya ng Panginoon. Uunahan mo na agad. Advance mode nga eh, sa letter A. Amen? Kasi maraming makikita yan, lalo't bago. Maraming mapapansin yan, lalo't baby Christian pa. Hindi pa nakakakain ng mga matitinding mga salita, no? Pero alam niyo po mga kapatid, dapat talaga ang strategy, dinadala sa mga ganitong small group. Dapat hindi agad-agad dinadala sa mga big na talagang mga preaching na matitindi. Dapat sa small group muna para mataniman agad. Mataniman muna bago dalhin sa big church. Okay? So, implication. Malapit na po tayo. Learn to attack the enemies first. Ayan. Ito, ginagawa natin ito no? Pakinggan niyo po ito. Learn to attack the enemy. Kalaban natin. Una, syempre, si Satan, syempre ang ating ding sarili. Learn to attack the enemies first in prayer before rescuing the victim. Kaya nga sabi sa inyo mga kapatid, advance mode. Pag-pray ko muna tong taong ito, itong kaluluwang ito, bago ko siya masyaran. No? Ulitin ko po, ang mga akyat bahay gang, bago yan magnakaw, una muna nilang inaatake yung mga tao sa loob ng bahay. Ginagapos muna nila yan. Paa, kamay, tinatakpan ng bibig, pati mata, no? Ganun po. So bilang mga anak ng Diyos, hindi naman tayo literal na pupunta sa mga bahay na magnanakaw. Sabi nga ng Jude 1:23, catch them from fire. Amen? So bilang mga anak ng Diyos, kailangan po mga kapatid, ipanalangin muna natin sila bago natin sila lusubin. Okay? So number 3, last, tapos na po yung winning attitude at yung advance mode, no? Yung letter A, letter R, no? Kasi war ang pinag-uusapan natin eh. Ready for rescue. Ito na. Ready for rescue. 2 Corinthians chapter 10 verse 5 and 6. 5b and 6. Amen? Ayan, amen. Pinost natin niya. So bringing every thought into captivity to the obedience of Christ and being ready to punish all disobedience
when your obedience is fulfilled. Amen? So, pinapansin mo yung kapwa mo, yung katrabaho mo, yung ka-church mo na nagdi-disobedience. Tanong, ikaw ba nag-o-obey? Walang pinagkaiba ang sinasabi ng Bible na bago mo tanggalin yung puwing ng iyong kapwa, hindi mo ba nakikita yung gatroso sa mata mo? Ayan. So, kailangan po nakikita sa atin yung obedience muna bago tayo magsalita sa iba. So, people are unaware that they are victims of Satan's deception and entrapment, sabi rito. But once the enemy is dealt with, God may grant them repentance and be set free. Ano po ang sinasabi ng 2 Timothy? Okay. 2 Timothy, basahin ko po. Purihin ng Diyos. 2 Timothy chapter 2, verse 24 hanggang 25 na sinasabi dito. Pakinggan niyo mga kapatid ha. Tagalog na Tagalog ito. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Sa lahat ha, hindi lang sa kung sino lang yung gusto nating pakitunguhan. Ang sabi rito, mahusay at matyagang guro. No? Marami kasing teacher, tayo nagiging teacher tayo sa iba. Pero yung sarili natin, no? Student pa pala. Okay, turo tayo ng turo. Pero dapat pala tayo muna yung turuan at magpaturo. Verse 25, mahinahon niyang ituwid. Mahinahon, ang sabi dyan, no? Mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa kanya. Hindi yung sinisigawan natin yung tao, no? Baka sakaling sa ganitong paraan, sabi rito, bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kasi kung papansinin niyo, kung ang salita natin ay pabara-bara sa iba at hindi tayo mahinahon, kapatid, paano lalapit sa Panginoon yan? Kung mismong sa atin, hindi nila makita. Yan ba yung binago ng Panginoon? Siyempre, lalo pag new ano pa lang, no? Bago pa lang sa Panginoon. Yan ba si ganyan? Ito, titingin talaga sa tao yan eh. Kasi literal na nakakakita ng paningin yan eh. Nakakita mata niyan eh. Nakikita yung marami napapansin yan. Uy, ba't ganito si ganyan? Ba't ganito si ganito? Kala ko ba matagal ng Kristiyano yan? Nagtuturo pa naman yan. Bakit ganyan? Ganito, ganyan. Yan. So, marami nga pupo na yan eh. Okay? So, most intelligent people have lots of arguments and opposition because of secular learning. Ano may secular learning? No, marami pong matatalinong tao. Totoo. Pero yung kanilang talino, secular learning lang, pangmundo lang. Okay? May mga magna cum laude, or kung ano man. Talagang matatalino. Big influencer nga sila sa ibang sa social media, lalo sa panahon natin ngayon eh. So, they always try to be scientific itong mga taong ito and logical in their approach. Tatalino talaga pag nagsalita. Talagang ma-amaze ka, no? So, sabi nito, but many of the so-called atheists came to the conclusion of becoming committed disciple of the Lord then when they tried to disprove the deity and resurrection of Jesus Christ. Alam niyo naman yung mga atheists, di ba? Yung mga ateista na talagang hate, no? At wala silang dinodiyos. Ano po sabi ni C.S. Lewis? One of them is C.S. Lewis, a famous writer. Biruin nyo si C.S. Lewis, no? Nababanggit yan sa Purpose-Driven Life eh, na ateista pala yan. Pero nakita nyo, ginamit ng Panginoon. So, sword kapatid, patalimin natin, no? Yung ating pong mga itak, no? Spiritual, no? Sharpen your sword, be battle ready, no? Dapat lagi tayong ready. Redeem the time, always pray, looking for opportunity. Opportunity na ano? Opportunity na pwede mong patanggapin
yung isang kaluluwa na yun. Yan yung sinasabi. No, ulitin ko po ulit, sharpen your sword. Baka kasi hindi na matalim yan, kapatid. Naalala ko yung isang kwento na yung lalaki, napaka-maskulado at talagang naghahanap siya ng trabaho at nag-apply siya sa isang talagang napakaraming lupain na maraming puno. Nag-apply siya ron sa kanyang apply na amo na bago na sige nga mag-ano ka nga, gamit niya yung palakol no? Talagang grabe, nakakarami siya ng natutumbang puno, no? Hindi naman yung mga tabang puno talaga, mga normal lang na puno. Naka-20 siya, no? Sumunod na araw, no? Naka-15 na lang. 10. Bumaba ng bumaba. Pero same pa rin yung lakas niya every day. Pero alam niyo kung ano yung problema? Yung palakol niya hindi na ganong katalas tulad nung una. Kapatid, baka yung mga spiritual natin na panghasa o yung talim na meron tayo sa pag-share ng Word of God, baka wala ng talim. Baka mapurol na. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon na i-calibrate natin yung ating spiritual. Amen? So sharpen your sword, be battle ready, redeem the time, always pray, kasi si Satan nagdo-double time, always pray, looking for opportunity, bring every thought captive to obey the gospel of Jesus Christ. Don't give up. Ito yung maganda. Don't give up so easily. We cannot afford our loved ones to suffer the punishment of consequences of our unreadiness. And implication, mga kapatid, be fluent in sharing the gospel. Be fluent. Ibig sabihin, para makapag-share po tayo, dapat talagang tayo ay equip na talaga. Dapat talagang tayo ay meron na pong napag-aralan o nalaman o natuto tayo talaga kung paano mag-share, no? So, sabi nito, it is the only hope of mankind. Don't miss any opportunity. A lost opportunity could mean a soul lost forever in the eternity, and it could be your loved ones. Magkakasama tayo sa bahay nung halimbawa, no? Namatay na tayong lahat. Napunta tayo sa langit. Tapos yung kapatid natin nasa impyerno. Yung nanay natin nasa impyerno. Yung tatay natin nasa impyerno. Magkakasama tayo sa bahay noon. Iisang bahay tayo, hindi mo man lang shinare sa akin yung kaligtasan. Nandito kami sa impyerno, ikaw nandiyan sa langit. Anong klase ka? Ayan. Gusto ba natin yun? Gusto ba natin yun? Magkakasama tayo sa trabaho, hindi mo man lang shinare sa akin yung kaligtasan. Pero tandaan po natin, kapag tumanggi, wala na tayong magagawa doon. No? Hindi, at least sinare mo, wala ka ng pananagutan doon, kapatid. So meron po akong isang quote na nakita at ang sabi rito bilang pagtatapos, imagine in heaven, one day, some person walks up to you and says, I'm here because you weren't ashamed and told me about Jesus. Thank you. Di ba ang sarap nun? Na nagkita-kita sa langit, nagpapasalamat, na naging instrumento ka ng Panginoon sa buhay ng kapatid na yon, kaya siya napunta sa langit. Hindi yung hindi mo ginamit yung buhay mo, nanahimik ka, nanahimik tayo to share the Word of God, na nandun sila sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, lalo yung mahal mo sa buhay. Kaya kapatid, sa gabing ito, sa gabing ito pinapaalalahanan tayo na everyday may war. Winning attitude, advance mode dapat, ready for rescue. Amen? So, to God be the glory at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos.
Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Panginoon, na tunay nga po, Diyos. Madalas naming naririnig yung mga mensaheng tulad nito na share the word of God, winning attitude, or kung ano pa man. Actually, Lord, araw-araw kaming nakikinig. Araw-araw kami nagbabasa. Pero ang tanong, kumikilos ba kami? At nakikita mo yon. And kami mismo sa sarili namin, kami na rin ang makakasagot kung talaga bang handa kami at hindi kami mahihiya na i-share ang salvation na tinanggap din namin ng libre. Lord, salamat sa buhay na ito. Salamat sa mensahe mo sa amin. And we pray, Lord, na hindi kami mananahimik. Kung si Satanas nagdo-double time, dapat masigitan pa namin yun, Panginoon. Dahil ang oras ay malapit na. Ang pagbabalik mo ay malapit na, Panginoon. Gamitin mo yung buhay ng bawat isa. At natutuwa si Satan kapag nananahimik ang mga Kristyan. Pero kung kami po ay kumikilos ng mga Kristiyano, nagagalit si Satan. Salamat o Diyos, ang impyerno ay para lamang sa mga cohorts ni Satanas at kay Satanas. Pero ang kalangitan ay para sa mga taong may pananampalataya at may pagmamahal sa iyong salita. Salamat po ng maraming marami. To you all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Purihin ka, O Diyos. Back to you, Presider. Amen. Thank you, Pastor Randy. God be the glory. Pakarahi at purihin po ang Diyos po sa buhay mo po, ano? At nawa patuloy ka po na pagpalay ng ating Panginoon. Ayan, mga kapatid, alam ko na marami pong nabibless na muling pinapaalala